Good morning and happy Sabbath sa ato ang tanan. Happy Sabbath. Okay, so are we ready for our lesson review? Okay, sa dinig pa mga kaigsunan, let's all kneel for a word of prayer at all pangayon ang presensya sa Ginoo for our study. Ang amahan na sa kalimitan na rin ka o Diyos, niligtas na sa pagtago ng adlaw ipapahulay sa imong hanggumang kaluoy kanamo. Sa paghatod ng gambalay, aron sa pagpasalamat sa imong kaayo kanamo, sa panginaw sa imong pulong, sa paghatag sa amo ang mga testimonies, sa imong kabubuton nga natuman dinhi kanamo. Salamat Ginoo sa pagpadayag sa imong hanggumang kanamo. O samtang kami mga tuon sa imuhang mga pulong nga kini amo ang makita na ang mga kaugalingon nga sa amo ang mga pagbuhat kini mahiuyon gayud sa imuhang mga kabubuton o sa imuhang mga pulong. Salamat Ginoo sa kagayunan samtang naapa ang panahon nga makatuon kami o makakinabuhi kami na sa imong gina-desire ka na mo, kini amo ang mabatunan. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Salamat sa pagtubag nimo sa among mga pag-ampo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so ang mga pagpasalamat Ginoo sa Ginoo mga kaigsunan ng kagayunan nga kitang tanan magkasalmot yun sa ato ang lesson study, no? This is a review. No, kung naatay mga wala na tuhog, wala na katunan, ato siyang makitaan ang mga pulong sa Ginoo dinhi, no? Sa kanila mga pagtuon, mga kaigsunan. Very important kaayo siya ng pagtuon. Tungod kay bisan pa ato ang itunan dinhi is Daniel and Revelation na ani siya ikalabutan sa ato ang panahon yun karon. Ang paralelism, no, ang iyang kamatuoran sa ato ang panahon. So we are already in lesson 8. Okay, so ready na tama kaigsunan. Lesson 8, the message of deliverance from Babylon. Ang mensahe sa, ano sa deliverance sa Bisaya? Kagawasan, no? Gikan sa Babylonia. So, atong iagi sa bato, atong natunan, kung unsa ang mga i-service mo gani siya makaigsunan, no? Ang mga paghitabo sa diha sa Babylonia nga kung asa nga naay nahitabo nga i-deliver po, no? Ang fulfillment po sa prophecy. No? So, dinhi the more na atong makatunan. You know, mga kaigsunan, kung magtuon ka sa ato ang lesson, Bible and Spirit of Prophecy, the more nga we will in love the truth. No? Mura din na ito buhian, the more nga kanang makitaan ganit na ito ang beauty sa kamatuuran, the more we will be in love. Pero let us also reflect it in our minds. Kung wala kaayo sa ato kanang paghigugma sa pagtuon, let us pray, no? Atong iampo. You know, daghang kayo i-reveal ang Ginoo sa ato kung kita namang mag-ampo o i-learn kaning mga butang. This is very important, maoy makapadasig sa ato Okay, ang atong verse, memory verse actually, makita sa Habakkuk 2 verse 3. So, isa yun, for the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak. Not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. Or hindi pa lang mga kaisunan mo rin na yung pakay. Though it will tarry, it will not tarry. Okay, so, but, ang Ginoo na pangita din in every discourses sa ato ang mga pagtuon mga kaigsunan, let us remember na si Jesus Christ, na ang Ginoo. Kaya kung wala mga kaigsunan, it will be in vain. Na ato ang tulaan ni siya, o wala connection sa ato ang mga kaugalingon. Una nga sa atong pagtuon, let us regard, Daniel and Revelation, the literal nga pangitabo, or the prophecy
unsay nahitabo sa ila sa ilang era, and then sa ato ang panahon o kung sa yun ang importante ana sa ato ang personal nga reflection. Okay, so na ay 5 ka segment ning ato ang pagtuon dinhi. Una is penalty for disobedience. Ikaduha is live by faith. Ang ikatulo, time for deliverance. Number 4 is stability through the Word of God. And number 5, God's call to Cyrus. Okay, unahon natin siya. Actually, yung natin lesson health. No, sa ato ang mga pagtuon, para madugangan pag yun ang ato ang mga kaigag o pagsabot sa mga pulong sa Ginoo. Let us spend also time to read chapters 44 o 45 sa prophets and kings. So 44 is about in the lion's den, and 45 return of the exiles. Okay, so ang ato ang katuyuan din here while we are reviewing it, para kitang tanan we have the same mind, no? Mao gyud ang ato ang katuyuan. We have the same mind. It's not about me nga kung una-una ano nyo nga daghan ta ibawan or ako lang ang panono. Ang atong katuyuan din here nga mahimo nga we have the same mind. Pareha ang ato ang tubag, no? Para sa ato ang mga pagtuon makita nato nga tama ta, no? Kung naimong tanan sa ato, we have the same answer. Okay, dito sa unang nga pungtana, what? Okay, nakita niyo mga kaisunan mga pungtana, what, where, how, when, why? Wala siya ato ang tubagon. Dili na kinahanglan nga ato ang yun basahon ng Biblia. No, kay katun ano man ato, ang ato lang din is confirm nga mao tawa na ato ang gitubag. Okay, ang pangutana din what led to the Babylonian captivity? Okay, unsa man ang hinungdan nga nung na-captive sila? Tungod sa transgression. Ano sa transgression sa Bisaya? Kalapasan. Tungod sa kalapasan. Gitungod sa Ginoo nga ma-captive sila tungod sa kalapasan. Masupilon. Mao pa na sa tuwa, kung masupilon ta, itong yan ta sa Ginoo. No? Walay protection. Tama? Okay, so captivity. Tungkol sa ilang transgression, kalapasan. Okay. Number 2, where did the prophet say he would look for an explanation of the strange providence that placed God's people under the power of Babylonian? Where? Asa? No? Ngayon nga makapagita siya explanation sa providensya sa Ginoo. And sit me on the tower. Tower. No, so kami yung gusto ganito tower, it has something to do with taas. Ito kailangan sa taas. Ang Ginoo. So we will also kanigitawag nato sa figures of speech o sa ganing Sister Mayet. So i-unlock nato, no? Tower, mayroon ganito tower na watchman din ha, no? Kay i-control, isip sa Ginoo nga na watchman. So kaning watchman nga gihatag sa Ginoo, okay na hindi greater than us nga makahatag, maka-explain sa kanilang mga strange nga providence sa Ginoo. Imagine ka sa panahon ni Daniel, ikan pa sa panahon ni Daniel sa Daniel 1, no? Naanata ka ron sa Daniel, sa naman ka ron 6, no? Magkita nato yun course of event nga God is in control. No? Bisan pa ngayon tama, they are hidden kings. Wala sila nagatuon sa Ginoo, but you know, sa mo kung Nebuchadnezzar at the end of his life. Oh, he was converted man. So paano kayo? Makita nato si Nebuchadnezzar dito sa langit. No? Dili naman kayo nga they are hidden. They don't have kanang opportunity or also kanang mga privilege to be in heaven. No. Sa ato sa pagpakita nila Daniel, Shadrach, Meshach, ug Abednego, dala sila sa Ginoo dito para ang iyang kinaiya, para ang Diyos ang mainhan. No? So, na mga conversion ng mga panghitabo. Okay, dito sa living by faith. Live by faith. Actually, mabasa natin siya. Kani siya nga verse, Habakkuk 2 verses 2 to 3 and 4, mga kaisunan. Kung atong tunan siya, if we are diligent student of God, makita nato ni siya ang iyang pag-magnify ani nga words din sa Prophets and Kings 387
to 388. So ato na siya diskutan niya. Kung unsa ka minsan kaayo ang paghatag sa Ginoo og tubag ini. Okay. Dinhi sa pangutana number 3, how certain unsa katino ang vision nga gihatag sa Ginoo about His judgment sa proud Babylon o sa deliverance sa iyang people. But at the end it shall speak and not lie. Okay. Though it tarry, wait for it because it will surely come. It will not tarry. So, it will surely come. Certain kaya siya. Mutari siya, malanay siya, pero muabot yun. No? So, unsa maling tarry? Unsa maling Madugay. langan ba sa Ginoo na sa iya ha? Tungod na sa iya ha? Mercy, sa iyang kalungoy pareha sa ato ang time ba? Nga naman nga, daghan na kaayo nag timetable, daghan na nagsulti nga mahuman ang kalibutan ani nga year. No, daghan na kaayo mga prophecy nga maabot na ang Ginoo. Pero nga naman nga naay pagkalangay tungod sa mercy sa Ginoo. Pero it will not tarry. Moabot yun na siya, moabot. So, naay deliverance sa iyang mga katawhan. Okay, that is verse 4. No? Sa Habakkuk 2 verse 4. What would produce lives fit for deliverance? Unsa ang mahimong mga moabot or unsa mga kinaiya ang maabot dinha sa mga katawhan na fitted for deliverance? The just shall live by faith. Unsa na siya mga kaigsunan? Unsa na sa ato ang mga simple nga pagpanabot kanang the just shall live by faith. Okay, let us make it kanang kuan dili mga kaigsunan. Discourses nga kanang masabtan nato tanan. Unsa may masabot ana? To live lives of trust and surrender. Unang matarong mabuhi sa pagtuo. Mabuhi sa pagtuo. Unsa man na siya mga kaigsunan. Okay, sige more. Unsa may inyong hamuna-unaan ng mga kaigsunan. Kanang the just shall live by faith. Namahimo tang unselfish ba? The just shall live by faith. Ang matarong mabuhi sa iyang pagtuo, sa siya nga pagtuo mga kaigsunan. Unsa may pagtuo nga ginahatag niya or gustong ipaabot sa Ginoo sa tuwa. Yan ang diha sa Matthew 10, naghisgot din kung unsa ni siyang pagtuo ba. Nga lakaw ta nga wala na sa ato ang kaugalingon, dili na ta mga guna-una sa ato ang kaugalingon. Unselfish ba? Unselfish. Kaya ato una-unawan, God will provide all our needs. He is sufficient. Sa ganitong awit sa ato ang last one, my grace is sufficient. No, my grace is sufficient for us. Kung siya, igo siya mga kaigsunan. Di mo galing sa iyong paglakaw, ayaw na galing mo pagdala ni ini. No, usahay, ang ato ang mga, say for example, as laborers of Christ, usahay, daghang mga worries. No, daghang mga worries. Natay mga una-una nga, dili ta makabuhat kung wala siya or kung saan kulang o pagtuo. Muna siyang the just shall live by faith. Unsa man faith gani? Substance of things hoped for. Kanang wala nato kon ba? Kanang mabuhat ta nga sana siya? Wala ta nagahandom. You know, ang God is marvelous. Our God is a marvelous God. Nang prepare siya sa ato kanang sa wala nato ginahandom po. No? Kanang ang ato lang is pagtugyan sa ato ang kaugalingon. The just, ngayong ganitang just, sa itong just, sa Bisaya? Matarong. So, ang ato pangutana is ato as ang i-consider or ato ang yun una-unaon kung just na mata. No? Kaya ang
kung na matarong ta mga kaigsunan, wala na yun tay kabalakas sa kaugmaon. Tama? Kung gisay mo makaon sa tuang, pero it doesn't mean nga wala tayo buhaton or despondent ta or kanang wala tayo paglaom or naatay mga pagduha-duha. No? So, dili buot pasabot, no? Nga ang pagtuon nato walay buhat. No? Dapat yun na ay buhat. So, the just shall live by faith. Kung saan ang faith? Faith of Jesus. So, sa may faith ni Jesus. So, inyang entire na kinabuhi, mauna ang iyang faith, mauna iyang pagtuo, nga nagadala sa kinaiya sa iyang amahan. So, the just shall live by faith. Okay, so na to din mga kaisunan, Hosea 10:12. Kung sa may giingon din ha sa Hosea 10:12. Okay, somebody nga makaread mga kaisunan. Isaiah 10. Hosea 10:12. So to yourself righteousness, live in mercy, break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord. Then he come and bring righteousness upon you. Okay. So, dili ato makita na na proseso. No? Break up the fallow ground. Medyo sa kaning ground, kaning atong heart. So, katong gihatag sa Ginoo sa mga Israelites na experience for them to correct them. No? And remember, they are transgressors. Mga makasasala sila. So, kana siya mga pamaagi, dinha makorek sila. So, itungkol sa Ginoo, especially sa ato karon, na yung mga pagtungkol sa Ginoo ang itabo sa ato ang iyang katuyuan, mabukaw ta o correct. No? Aron nga mamahimo ta matarong. Okay, so mawala siya ang iyang word. Then is okay, what Prophets and Kings 387, 388, ingat din eh. The faith that strengthened Habakkuk and all the holy and the just in those days of deep trial was the same faith that sustains God's people today. So, mo nga mga pagtuo ang makasustain sa tuwa. In the darkest hours, under circumstances, the most forbidding, the Christian believer will keep his soul stayed upon the source of all light and power. Matag adlaw, pinaagi ang pagtuo sa Ginoo, ang ato ang paglao o ang atong courage may be renewed. Every day siya mga kaisunan, day-to-day basis kini siya. The just shall live by his faith. In the service of God, there need to be no despondency. No? So dapat walay paglao nga makita sa mga anak sa Ginoo. Walay pagduha-duha, walay kahadlo. The Lord will more than fulfill the highest expectation of those who put their trust in Him. He will give them the wisdom their varied necessities demand. So, wala dito kabalakan mga kaisunan sa tanang bahin sa atong mga paginanghangulan, He will provide. No, wisdom, atong physical, basta usunod lang ta, ihatag na niya sa tuwa. Of the abundant provision made for every tempted soul, the Apostle Paul bears eloquent testimony. Ito akong ingon kanina, ingon ni Pablo, my grace is sufficient for you. So, muna siya ang gihatag sa Ginoo sa atua. Okay. So again, ang kinabuhi nga naa sa proseso sa Ginoo, sa diha mga matarong ta, ang iyang promise, the just shall live by faith. Okay, the time for deliverance. Then is Jeremiah 25 verse 12. How definite was the time for deliverance? After 70 years are accomplished. So, kung kayo mga kaisunan nun, na ay definite years, yun siya, 70 years of captivity. 70 years. No? Kung sa buhaton within 70 years. He will punish the king of Babylon. Okay. Aside from punishing the king of Babylon, sa part sa mga Israelites, ang ilang buhaton is to
confess their sin, repentance, all na siya. So, gitagaan ta sa ato ang time karon not 70 years. So, may ato 70 times 7. 70 times 7, 490 years. Ang ihatag sa Ginoo sa ato, di ba ito makaabot anak nga years? Kanang short time na to, probationary time. Nga kinahanglan ato ang isugid ang atong mga sala, kinahanglan mag-repent ta para ato ang receive ang deliverance. No? Deliverance. Okay, number 6. Unsa may encouragement nga gihatag sa Ginoo dinha sa prophecy? I will visit you and perform my good word toward you in causing you to return to this place. Unsa man ni siya nga dapit? Unsa may pangunang-una gay sa Ginoo ani nga dapit? Peace of not evil and to give you an unexpected end. So ingani ang Ginoo. No, ang iyang words of encouragement sa mga katawhan niya, although nga naay gitawag nato consequence sa mga pabuhat na transgression, but then sa iyang mercy of love sa atua naay mga encouragement na ihatag niya sa atua. No, so ano siya ang iyang ihatag? I will visit you and perform my good word toward you. Adini siya mga kaisunan na may Bible o nga apps din ha nga na ay Ellen G. White nga kaning kon sa tawag niya siya na ay Ellen G. White nga supplementary kung wala sa inyo ang Bible na apod na rin although nga dili ni siya dili siya kaning dili siya complete, pero naatay makuha din ni mahal daw mga kaigsoon na sa Jeremiah 29:10. Okay, gini naman din sa 11, mo ni siya pag mag-define din sa prophets, patriarchs and prophets. God permits trials to assail His people that by their constancy and obedience they themselves may be spiritually enriched and that their example may be a source of strength to others. I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil. The very trials that test our faith most severely and make it seem that God has forsaken us are to lead us closer to Christ, that we may lay all our burdens at His feet and experience the peace which God will give us in exchange. So, kani mga trials sa moabot sa tua, no, kaluoy sa Ginoo, o sa diha nga ato makita ang iyang gugma sa tua, He will manifest His character more, no? Nga ato ang masunod. Mao man yun ang iyang katuyuan sa tua, nga ma-deliver ta, maluwas ta. Okay, pero na kondisyon. Nagyatag ganta og saad sa Ginoo, nga He will deliver us. Pero na kondisyon. Ano sa kondisyon? Sa verses 12 to 14, o sa may giingon. Okay, naay mga kuan din ha, mga kaigsunan, mga verb nga ato ang tanawon. Ano sa may una? Call. Kinahanglan nga? Mutawag ka sa iya, ha? No? How? Unsa ang nato pagtawag sa iya mga kaigsunan? Prayer. Kinahanglan sa atong pag-ampo. No? So kinahanglan nato ang prayer. No? Kinahanglan nato ang pag-ampo. Sunod is next na verb. You shall seek me and find me, You shall seek me and find me. Napa din ha? and I will listen to you. Okay, then ano na to ha? Jeremiah 29:12-14. I will listen to you, and you shall seek me and find Ye me. shall call upon me. Okay, number 1 din ha is call. At sunod? I shall go and Ye shall go. So, dili lang call, naay go. Naay lakaw, naay buhat. Go, call, go, Pray. 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 Okay. Sunod, sa verse 13. You
You shall seek seek me. and find search. No? search me. So naay lima ka mga verb din ato ang buhaton. Una, ato ang tawagon ang Ginoo. Naagi na siya by prayer, by supplication, confession, repentance. Diha man ato paabot, no? Ang ato ang kaning gusto sa Ginoo sa ato. Ano yung condition aron nga mahimo nga maluwas ta. Go. Ano sa maning go? Buhat, no? Kinahanglan mabuhat. Tuman. Tuman. Go. No, dili lang igo na tamutawag and then likod lang ta. Naadjay buhaton. And then pray. Pag-ampo yun. Importante ang pag-ampo. Wala daw kunoy, there is no safety in us. Bisan sa 1 minute lang, dili ka maka-pray. So pag-ampo and then seek. Atong pangitaon ng Ginoo. How? Saan ka pagpangita sa Ginoo? Ato na sa uwang dami? Pagpangita sa iya ha? Search me. Search for me with all Search your niyo heart. With all your heart. with all your hearts. Kung saan ka pumagi yung ma-search natin Ginoo? Study. Study. Bible study. How many siya? The theme of the Bible is Jesus. From Genesis to Revelation, ni Asya din ang dinigyan niya ang pulong. So, kailangan i-search na to with all your heart. Dili pwede haphazard, dili pwede nga usahay or kanunay mga kaisunan mo, okay na natong guilt, no? Basta Ginoo na gana, basta basa gani sa Bible, murag komplemento naman to no? Magduka na dayon ta, pero sa ubang mga butang, murag lagsik ka ay ta. So we are still in bondage, captive gihapon ta sa kaaway. Wala man ta literal na captive sa kanang Babylonia. Siguro pero ang system sa Babylonia, okay naka-captive sa ato. So again, ang condition sa Ginoo aron nga makabuhat siya o pagkamaayo sa ato, makatarong ta, kinahanglan buhaton nato siya. Una sa ganito, una, Call. sunod, go. Sunod, Pray. pray, Seek. seek. Search. Okay. Find. Una na siya ha. Una ang tuan. Naamaya dito sa presentation nato itong Sabado, mga parents. Kinahanglan paabot sa balay. Ato ang i-share sa ilaha ang ilang nakagunan. So first, before nga mag-share ta sa ilaha, panguntahan mo nato sila sa mga pangutana, kinahanglan kita mismo makatubag. Diba si pangutana ta nga dili ka katubag, barihan ta. Okay. Dito sa stability through the Word of God. Okay. What is the burden of the message sent through Isaiah? Kung saan ang saan yung burden? Sa pagkunan ninyo mga kaisunan, kabugaton? Nagihatag din kang Isaiah. Isaiah 40 is about pag-comfort din sa people sa Ginoo. No? Comfort. Comfort. Yan ang sa matay sila ngayon, comfort sila. Captives. No? Hindi basta-basta ang pagiging captives. No? Wala kaya na nato na experience. Pero kanila physical, literal na captivity na siya. So, comfort. O sa may pasalig sa Ginoo din sa Isaiah 41 and 2. That their iniquity is pardoned. So, muna siya ang iyahang saan, iyang promise. Ang ilahang iniquity, mapasaylo. Ang sa warfare, Pagpakibugno. ang pakibugno nila accomplish, mahuman. No? O makareceive sila sa Kapaselo. kapasayloan sa Ginoo. Sa kanang gibutang din double. Double po mga kaisunan. So, iyan ang kaayo sa Ginoo sa paghatag niya sa mensahe. Pinaagi kang Isaiah. Isang pa, gitungkod sa Ginoo na trials, pero naagihapon siya
mercy, na siya'y galuoy, na siya'y comfort. Okay, number 9. What assurance of God's delivering power did the prophecy give? So may assurance ang gihatag dinha na naay propesya nga gihatag sa ilaha as a nation. Isa gipadala. Ha? Isa gipadala. Cyrus. Katong make the crooked straight, prepare ye the way of the Lord. Elijah. Yeah, that is prophecy about John the Baptist. Okay, Elijah na uma naman siya, na time. Kani karon nga maghatag og deliverance sa ilaha, dinha sa prophecy, kana verses 3, verse 2, 5, naghisgot na siya mahitungod kang John the Baptist. Nga na mo abot to clear the king's highway. No? Prepare sa iyahang pag-abot. And that is John the Baptist. In the power and spirit of Elijah. The first Elijah is Elisha. No, nangayong double portion. Ang second is John the Baptist. Ang third is, isa man ang third? Kita karon. Nga nag-claim, nga buot, nga magpagamit. Mao na siya, ang third Elijah. In the spirit and power of Elijah. Okay. And number 10, by what figure is human weakness pointed out? Like Grass. grass. Kung saan ay mga sagbot. Malaya lang. No? Malaya lang. So, pareha sa ato, atong kinabuhi, mahanaw lang. No? Dili ka magdugay. So, mga kinaharap muna nato nga ang kalibutan dili ato wata kay balo sa atong uma. No, wala ato ang kinabuhi. Ang human weakness nato. Mga kinahanglan ato ang siya ihatag sa Ginoo. Okay, number 11. In contrast with the weakness and frailty of man, what source of abiding strength is set forth? The grass wither, the flower fades, but the word of our God shall stand forever. Okay, ang tulong sa Ginoo will stand forever. So imagine ka, this is the book of all books, ang Bible mga kaisunan. Ang uban na libro, every 5 years na ana siya revision. Ang uban na mahimong obsolete. Pero ang tulong sa Ginoo, it will stand forever. Pero ito lang bantayan, kaya naman, the enemy is trying to thwart, no? Ang enemy gina-counterfeit yun. Every truth nga ginapresenta sa Ginoo na ayun ay kaakbang nga counterfeit yun sa kaaway. Aron nga dili ta malid sa pagpangalanan nato sa Ginoo. Dili nato makitaan ang kaluwasan nga iyahang ginahatag, ginatanyag. So sa ato ang gina-consider ni King James Version nga mao ni siya ang sa word nato, mao ni siya yung makasaligan. Okay, ang uban ng mga version, daghang kaayong mga kulang o daghang kaayong mga twisting din ha. No, mali ang pagkuban. So, ngayon ang uban nga, daghang mga pagkaroon nga, ay kana siya, King James Version na anay siya isayo. Especially mag-isgot gani o Godhead, kana siya, wala na siya, bilang na isa sa mga ubang denomination. Dili ba mag-preserve ang Ginoo sa iyang pulong nga 7 times ang ulay, no? Makaduha-duha ta sa iyang pulong? No. Ang Ginoo maayo kayo mga kaisunan, so we need discernment. Okay, so ang pulong sa Ginoo, it will stand forever. Then his verses 9 to 11. What message was sent to the desolate cities of Judah? Kung sa man mensahe nga ang gihatag sa Ginoo din. Behold, the Lord will come. Behold, The Lord your God. Now, behold your God. Mag-iwan ganito, behold your God, naghisgot sa ato ang Ginoo o sa iha kinaiya. No? Always remember na nato, mga kaigsunan, na ang kinaiya sa Ginoo, ang gina-present din nga ato ang sundog. Okay, ang iya mga katawhan, mahimo
mahimong iyahang lalinon kung ang iyang kinaiya ma-reproduce na sa atuang. And this is also this Christ object lesson. Maghisgot of behold your God. No, this is nasa ganin siya sa Isaiah 40 verse 9 to 11. Okay, ngayon lagi, it is in the darkness of misapprehension of God that is enshrouding the world. Men are losing their knowledge of His character. Oras siya ato ang message actually mga kaisunan. Behold your God. Behold our God. Tungod kay ang mga katawhan na wala ng ilang knowledge about sa iyang kinaiya. It has been misunderstood and misinterpreted. At this time, a message from God is to be proclaimed. A message illuminating in its influence and saving in its power. His character is to be made known. Into the darkness of the world is to be shed the light of His glory, the light of His goodness, mercy, and truth. Those who wait for the bridegroom's coming are to say to the people, behold your God. The last rays of merciful light, the last message of mercy to be given to the world, is a revelation of His character of love. So, kanina mensahe, this is not for them lang ha? It is for us. Na ang last message of mercy is a revelation of His character of love. Muna siya usahay, daghang kaayo nga mga pagtulunan na ang mahitabo, pero wala si Jesus Christ sa picture. Wala din ha ang kaning tawag ba nga ang kinaiya sa Diyos ma-reproduce diri sa atua. Mauna man nagihulat sa Ginoo sa ato ang mensahe nga ang iyang kinaiya mamahimo nga ang kinaiya sa Ginoo mahimo nato ang kinaiya aron mapabalik ang iyang himaya. No, sa diha nga nakasala ang tao nawala ang himaya. Sa atong pagsunod sa iyaha, na ma-reproduce ng iyang character sa tuwa, ang iyang himaya mubalik sa tao. Mapadayag din sa tuwa. O nang sa Revelation 18, verse 1, no, nga ang iyang himaya mapadayag sa tibuok nga kalibutan. So, dili siya ingon nga, mga pagigpulong lang kay sometimes layo na kaayo ang gospel. Ang gospel is about Jesus Christ. It's not about kanang telling the prophecy nga walay pag-usab, walay production nga dili maka-reproduce o kanang the just shall live by faith. Kanang dili maka-reproduce o transformation. So walay gospel din ha mga kaisunan. Okay. So dito sa last nga sintro no, God's call to Cyrus. Dito din, dili lang sa Nebuchadnezzar di ay ang indot kayo kinabuhi. Bisan si Cyrus, no? Si Cyrus. Dinis okay, again, the same gihapon no, sa Isaiah 40. What attribute of God is made prominent in verse 12, 22, 25 to 27, and why? Unsa man nga kinaiya sa Ginoo ang napadayag dinhi nga verses. Ang iyang pagka all-powerful, omnipotence, ang iyang greatness, ang iyang pagka-powerful, ang iyang gahom. No? Usahay din kaya nato maduhong ni siya. Ora nga na yung makita nato sa itong kinabuhi. Usahay ginalimitahan nato ang Ginoo sa ato ang line of thinking na work small ang ato ang God. Di ba ang awit sa mga bata? My God, He's so great, so strong, and so mighty. Masahay ang ato ang una-una para lang sa mga bata. No, dapat masabtan na nato in our level most pinaka-masabtan nato. Yang ato ang Ginoo is powerful. No? Just imagine sa ato ihatag itagaan o kaning kay gayunan na if magsunod ta sa iya, if denial, o
kung natin self-denial o ngayon ka disciples, we can heal all manners of sickness and all manners of diseases. Just imagine nga na saan, kung hindi ka tuod, hindi po tatagaan, anak. Pero kung tuod ka, tagaan ka sa Ginoo. No, powerful ang atong Ginoo. Siya ang atong magbubuhat, siya ang atong redeemer, siya ang atong sanctifier. Siya ang tanan nato. O na nga, ihatag nato ang tanan ko nato sa iya. Okay, then who is proclaimed as the deliverer? Kisa i-proclaim na deliverer din sa mga Babylonian. Si Cyrus. Who is Cyrus? Kisa si Cyrus, mga kaisunan. Sa atong pagstoon, sa Medo Persia, kisa na si Cyrus. After sa reign ni Darius, short term na to kang Darius, no? Isunod si Cyrus. No? Si Cyrus, nahimo siya deliverer. Imagine ka, pwede di ay gamiton sa Ginoo kaning mga ingon inana, no? Kana mga ingon tao, wala na sila nangalagad sa Ginoo. Pero makuan ka, mahibulong ka ba? Bisan kang Darius, mahibulong ka. Without political, anak ng mga panguna-una, manong ikuha man niya nga first president yapon si Daniel. It's because ilahang respect na sila kaningon nga kanang kinaiya ba nga they are not aftering kung kinsa na siya but ilang nakita ng integrity kinaiya din sa tao. No? So here Cyrus tungod sa iyang conversion also because of the life of those who are faithful remnant, no? mga babae o mga lalaki, who are true to their principles. Nakita na ni Cyrus na nahimo po siyang deliverer sa nasod sa sa Israel. Kung saan gibuhat ni Cyrus? Iyahagi mo pa uli. No? Although ang last is katong kang Artaxerxes, no? No? Kaya naman Darius, Cyrus, and Artaxerxes. No? Muna siya ang tulong ka hari sa Medo Persia. No? So din sa kaning ito nato diri sa sa verse 15, verse 15, number 15. What dominion did the Lord promise Cyrus because of his kindness to Israel? Unsa may gihatag nga dominyo mahimo nga masakop ni Cyrus as Lord's promise sa iya tungod sa iyang kaayo sa Israel. Okay, to subdue nations before him. So just imagine kung very kind kaning mga heathen di ay kaning mayon nga wala nang tuo sa Ginoo, but they are kind to God. Mapanalanginan sila o mahimo silang instrumento for our deliverance also. No, as we see people, no, makita nato ang kaayo sa Ginoo, mahimo di ay silang instrument. So di na nato makita na ingon ta mga kahibulungan ng Ginoo. His thoughts are not our thoughts. Ang iyang mga panguna-una, dili oy atong mga panguna-una. Or may ingon ta makahibulong yun ta, our God is wonderful yun. So kung nakatay mga kasing-kasing mga kaigsunan, no, matudong kada maka-appreciate ta sa wonder, makita nato ang Ginoo through these people. Mahimo nga, that is calling out us sa bondage of captivity also. So atong naiskutan sa una, kung asa ta captive, asa ta na taral, asa ta na sa captive, kanang na ulipon. No? So sometimes other people, wala na ito nitang gamiton sa Ginoo, even heathen. So kanang mga kind people, they have their part, they have their share also sa glory sa Ginoo. So iyan na mensahe sa deliverance from Babylon. Okay, another mga thoughts mga kaisunan about sa atong lesson nga makuha nato og kaning kalipay, no, nga ato agyon maserbihan sa Ginoo with all our heart. Okay, Elder Roger.
just shall live by faith. Yes. Ito na nato po tayo nyala nato kung saling sa Ginoo. Because He is faithful. Yes. Kung magsulti siya, matumha. Yes. So, gikan pa sa creation, siya iyang isulti, itumha ang kalibutan. So, He is so great. So, diha kang saling sa iya, tungod kay faithful kay siya. Kung isulti siya na iya kang luwason, then iya kang luwason, bisan sa bakba sa kamatayon. Yes, true. My Redeemer is faithful. Yes, my Redeemer is faithful and true. So, iyan na nga ito ang Ginoo. So, sa kaya nga itong pagpangalagan, medyo kaayo, shaky kaayo, it's because we don't know our God in the first place. No? Nagduha-duha ta. Kana yun, dali nga sa Proverbs 3 verses 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart. Usahay masulayan ta ng mga kaisunan sa panahon sa kapit-os, sa panahon sa kasakit, sa panahon ng magsakit ta, diha ta ginasulayan sa Ginoo. If we are trusting Him 100%, tingnan natin 100%, wala reservation. Kanang isalig nato ang tanan sa iya. With our own wisdom, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct our path. So, muna siya ang kinahanglan mabuhi. Ganing mga truth, ganing mga word na ato ang madungo, ato ang mabasahan. Let us, ganing ito ganing experimental knowledge. Kaya ma-experience nato ni siya nga word sa Ginoo, no? O atong mailhan siya kung kinsa siya. Now, you know, we will not appreciate heaven. We will not kanang grateful or dili nato, wala tayo kalipay mga sa langit if we don't know Him. Pero kung kahibalo ta, na ilang nato atong Ginoo, the more we will thirst, the more of Thee, O God, no? The more maato kanang naantay kay nga ba nga, mailhan pa yun siya. Kung sa langit, ay kanang excited ka ba, mapalagay kay Dabkal at gusto kanang ma-learn sa iya. But before that, before we will become saints in heaven, let us first be saints in dari sa kalibutan. So, nangyawag kung kaning ato ang mga pagtuon, mga kaisunan, the more we will in love sa Ginoo. No? So, kana siya, mga kora nato, mga ato ang gikinahanglan yun nga, tunan pagmaayo na siya yun, ang ato ang Ginoo, omnipotent, omnipresence, and omniscient God. Mga kaisunan, grabe